Kakapasok lang sa wakas, nilaglag na ang pinuno. Grabe. Maricel Soriano, maisog, ibinulgar na Sen Bato. Talagang mainit ang isyong to, no? Siyempre, itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Banat Kapanig TV. At siyempre, ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Inamin mismo ni Morales na siya ang gumawa ng dokumento na yon at pirma niya yung nandoon sa dokumento na yon. Number 2, inamin ng PDEA na lahat ng mga sasakyan na nakalista doon na to be used, supposedly to be used in the casing and surveillance operations doon sa condominium unit ni Maricel Soriano ay mga organic vehicle ng PDEA at ang isa pa nga doon was identified to be a personal vehicle of the team leader ng unit na yun na si Francia, si PDEA agent Francia. At pangatlo, that would really prove na hindi yun AI generated as claimed by PDEA at hindi yun computer generated yung papel na yun ay yung nakita ko mismo sa aking mga mata na yung dokumento ay yung Xerox copy yung ano meron yan kay kay Aimee Marcos interview. It bears the markings ng puncher hole yung ipa-puncher hole mo para ilagay mo sa passenger. That was the usual olden ways of filing documents sa PNP or sa lahat ng law enforcement. So I therefore conclude that that document is authentic at a very old document. Authentic. Ibig sabihin nun, totoo yung dokumento. As media is concerned, they're claiming that not to be existing. Yes, I take their word for that because sa akin naman, but of course, marami sa atin talagang nagalit at kinundi na si Senator Bato doon sa first hearing. But knowing na merong next hearing, we can always say na meron tayong reservation for that. Yung maraming kumundi na kay Senator Bato dahil parang parang may kinakatigan daw siya. Yun yung sabi nung mangilan-ngilan, nung iba. No? Next one, maaring galit tayo nung una, but we will always depend, what's gonna happen next. Kasi after na ng itong second hearing na to, ay meron namang third hearing. I'm not expecting much dito sa third hearing because dito sa second hearing pa lang, for me, okay na ako dun Bakit kamo? Inulit din naman ni Senator Bato yung kanyang interview dito kay Karen Davila doon kay Ted Filon. The same thing yung kanyang statement at interview answers. Parehas din. Kumbaga pinoint out niya yung mga reasons kung bakit siya ay naniniwala doon sa authenticity, legality and even yung legitimacy nitong document na nailabas through social media through Maharlika. So for me, enough na sa akin yung naniniwala si Senator Bato doon sa dokumento, yung dalawang dokumento na yun. Enough na sa akin para sabihin na meron talagang katotohanan yung pangyayari noong 2012. Pangalawa, so sinasabi dito, ayun nga, na merong parang katotohanan yung nangyari sa 2012, noong 2012. Kasi nga, sinasabi ni Senator Bato na hindi naman peke yung mga dokumento. Talagang yun yung naging paninindigan ni Senator Bato. Kahit sabihin na nating dalawang questions lang doon kay Maricel Soriano, meron pa ring meron pa ring kasagutan kung i-relate natin doon sa dokumento. Kasi nga, 'di ba, ang sabi ni Senator Bato, ang sabi ni Maricel Soriano ay binenta yung unit noong 2012. So kung titingnan natin what might be the possible scenario during that 2012. So it may be ang nangyari noong 2012 ay nung nagkaroon na ng pre-op at ito ay sasubmit sa higher up like kay Francia or doon kay
DG or Deputy Director ni Morales at that time, ay hinarang naman itong ni Ochoa, yung then Executive Secretary, hinarang through the connection with the attorney, no? Yung co-attorney. So dito parang pinapalabas na parang pinagtakpan yung pangyayari nung 2012. Siyempre nga naman, kung sakaling mangyari yun, is malaking kasiraan yun. Kumbaga parang sinasabi dito na prinotektahan, no? May prinotektahan sila nung mga panahon na yun. Pero nung panahon na yun, correct me if I'm wrong kung sino ang presidente nun, si Pinoy. 'Di ba? Tama ba ako mga katunay? Correct me if I'm wrong, 'di ba si Gloria tapos si Pinoy. Alam ko si Pinoy, 'di ba? 2016 si Duterte, si FPRRD. So ang nagsisilbi lang pala isipan sa akin dito, alam nyo kung ano. Kasi nung mga panahon na yan, ini-involve dito ang ating Pangulo, si PBBM. At alam naman natin, nung panahon na yon, kung dilawan ang nakaupo nun, alam naman natin na may problema ang mga Marcos sa mga dilawan. Talagang inis sa kanila ang mga dilawan eh. So, bakit mangyayari naman yung pagharang na yon? Ibig sabihin, hindi alam yon ng presidente dati? O ano, syempre parang magiging issue yon. O kaya tinago lang nung mga PIDEA noon, yung issue na yon, hindi man lang nakarating doon sa Pangulo dati. Kasi malaking issue yan eh. Pwedeng maging pambala yan sa mga Marcos nung mga panahon na yon. Pero hindi naman talaga lumabas, hindi nila ginawa. Yun ang nagsilbing palaisipan. Siyempre, yun ang hinihintay ng mga dilaw eh. Yung malaking kasiraan na mangyayari sa mga Marcos noong mga panahon na yun. So, bakit parang hindi nila hindi nila tinutukan o ano? Diba? Doon ako nagtataka kung totoo ba to o hindi. Hanggang ngayon kasi nagiging palaisipan sa akin kung totoo ba siya o hindi. Kasi kung totoo to, nadinig na natin to nung eleksyon. Pwedeng maging pambala kay PBBM ito. Hindi ko dinidepensa si PBBM ha. Nagtatanong lang po ako mga katunay. Nagtataka kasi ako noon dahil alam naman po natin kung gaano talaga ang bad trip ng mga dilawan sa mga Marcos nung mga panahon na yon. So, ibig sabihin, may umaareglo sa mga dilawan sa mga Marcos nung panahon na yon. Na ganyan, manahimik din sila, ganon. Pero nung eleksyon, nakita naman natin talaga yung mga bakbakan ng magkabilang panig, di ba? Matakin mo, pinakawalan nila yung ganyong klaseng issue nung mga panahon na yon. At ngayon lang lumabas. Itong si Liza Marcos at that time na si General Serapio. Kasi nga, most, di ba? Okay, Marcos, Ochoa, Serapio, and Tan. So, the mere fact na hinarang noong 2012, ibig sabihin, hindi natuloy yung gagawin sanang casing at pag-follow up doon sa pre-op na yon. Ngayon, kung hinarang ni Executive Ochoa at that time, yung posibilidad na hulihin, i-raid yung unit ni Maricel Soriano at that time, might as well, di ba, kinausap si Maricel Soriano na umalis ka na lang dito or ibenta mo, mag-relocate ka, umalis ka dito para hindi matrace. So parang tinimbrihan. Aba. So may posibilidad, there is that possibility na ganun nga nangyari para eventually ma-eliminate yung record, the possibility of that, na baka balikan yung file. Okay? Tama nga. Dito si Maricel Soriano. At kung babalikan yung unit na yun, syempre babalikan din yung management, babalikan yung CCTV, yung mga in-outs ng mga tao na pumasok doon. So makikita yung record. So, yung sinasabi ni Senator Bato na naniniwala siya doon sa legitimacy ng dokumento, pero naniniwala din siya sa sinasabi ng PIDEA Lazo na wala silang record, there is the possibility nga na nung hinarang ni Ochoa, okay, yung pre-op nung time na yun, alam niyo yung parang may general cleaning. Parang general cleaning ang ginawa nila dyan. Hinarang, pinalipat si Maricel Soriano at syempre yung record na yun, yung pre-op na yan, whatever mga litrato na hawak ng PIDEA or binigay or hawak ni Morales at that time, syempre binunot yan.
But, So, noong 2012 pa lang, ibig sabihin dito, sa pinaparating dito, na parang pinagtakpan yung pangyayari na yun. At sinasabi dito na parang, para hindi ka na sumabit, lumipat ka na lang. Diba? Parang ganun yung nangyari. Tapos biglang nag-evacuate na si Ma'am Maricel ng ganun, yung pinaparating nga dito sa nire-reaction na natin. Pero may nagsabi sa akin, may nakausap ako, na parang bakit naman daw mismong 2012 din daw siya lumipat? Diba? Nagtataka rin yung mga ibang nakakausap ko. O bakit naman mismong 2012 siya lumipat? 2012 saktong-sakto yung yung pangyayari na yun. Tapos 2012, eksakto lumipat. Ano yun? Parang coincidence daw. Yun yung tinatanong nila. Yung parang pinagtataka nila. Ako naman pinag-aaralan natin, nire-reaction na natin tong mga usapin na to. Kasi hindi naman talaga magaang usapin to, mabigat na usapin tong nangyayari. Dahil ang mga nai-involve dito is yung mabibigat na pangalan ng mga tao. Hindi lang basta-basta tao. 'Di ba? May artistang malaki ang pangalan, mahirap general cleaning nga So, kaliwat kanan yung paglilinis nila dito, tinanggal doon sa file ng PIDEA, yung mga yan, and then that's it. So, pwedeng totoo yung sinabi ni Lasso na wala sa kanilang record, pwedeng at totoo din yung sinasabi ni Morales na existing yung Tsaka kung merong ganyan, kung lilinisin yan, no, ididispatcha lahat yan. Hindi na nila para itago pa yan. Kasi kapag tinago yan, mahahalungkat yan. Pag nahalungkat yan, magiging ebidensya. Kung sakaling meron talagang ganun. 'Di ba? Tanga ka na lang pag tinago mo pa yan. Siyempre, ididispatcha mo na para sa mga susunod. Wala na silang makita. Paano kung masyadong mausisa nga yung mga susunod, 'di ba? At malaman yung ganun. Kung meron talaga at kung totoo talaga. Hindi naman natin sinasabing totoo yun. 'Di ba? Kasi itinatanggi rin naman ng kabilang panig yung mga paratang ni Morales, no? Dito kasi mahihirapan pa tayong malaman kung sino yung nagsasabi ng totoo. Ang pinaka tinitignan lang natin dito kay Morales kasi hindi biro-biro yung ginagawa niya. Malalaking tao yung ini-involve niya sa usapan. 'Di ba? At parang napakalakas naman ng loob niya para magsalita ng mga ganong bagay. 'Di ba? Kung siya'y nagsisinungaling lang, bakit ang lalaking tao yung sinasabi niya? Kasi alam niya naman ang mangyayari sa kanya . Alam niya yung magiging resulta ng ginagawa niya. Kung siya ay nagtitrip o nagloloko lang, na gusto ko lang idamay si ganito, gusto ko lang sabihin na si ganito, ganyan. Hindi naman pwedeng inutusan siya na ganito, ganyan. Diba? Pwedeng malagay sa panganib yung buhay niya. Pre-op nila. So, yun yung nakikita ko dyan. Talagang hinugot yan Kasi, makikita mo, sabi nga ng Senator Bato, naniniwala siya because there is this mark of the punching of the hole. So, dito lumabas, merong parang duplicate si Morales. Doon nadali. Okay, pag doon sa kanilang fastener, doon sa database ng So, yun yung nakikita ko dyan. Okay? So, sa akin, enough na yon sa akin. Okay, kung sa korte ito, kung ako yung judge, okay, enough na yun sa akin na may posibilidad, no? May posibilidad na totoo yung pre-op at may posibilidad na totoo nga yung pangyayaring yon, na totoo na meron talaga na ganun na nagsisinghot or nagpupulburon session sila at that time nung i-raid sana. Okay? So nakita ko dito yung medyo pagbawi, no? Medyo bumawi si Senator Bato from the first hearing to the second hearing. Nakita ko na ipinaglaban naman niya yung kumbaga nakikita ko na may fairness. Yun lang ang masasabi ko diyan. And ano ba itong na to? Itong inalis na pero di nila alam na may nakakita or nag-pick. Yun nga ang kwento. Yun yung tanong diyan. Maaring inalis, maaring kinuha, may nagpicture ng dokumento at maaring merong pang ibang tao na may hawak niyan. As stated by Senator Bato, sabi niya, nung sinabi ni Agent Morales na nakalimutan niya yung pangalan, nakalimutan niya yung ganito, nagkwento si Senator Bato, sabi niya,
wala ka man lang hawak na na kopya mo, sabi niya gano'n, 'di ba? Sabay nagkwento si Senator Bato. Kasi nung ako yung PNP chief, inuutusan ko yung aking mga tao na kung meron mang mga ganyang operation, magtago sila ng kanilang kopya. Kasi darating yung araw, babalikan at babalik na rin tayo niyan. So at least may kopya tayo. Di ba sinabi? Yun nga parang imposible dun eh. Na wala siyang maalala, yun nga yung kay Morales. No? Wala siyang maalala o meron siyang pinagtatakpan. Parang ganun yun eh. Pero parang merong ganung senaryo. Baka maaari. 'Di ba? Na ayaw niya lang i-reveal. 'Di ba? Kasi baka mamaya meron pang nakakaalam o nagbibigay na impormasyon sa kanya na ganyan. 'Di ba? Kasi kapag nilabas niya 'yon, yung kung merong mang pa siyang source, maaaring sumabit 'yun. At delikado rin ang buhay noon. Talagang ganyan eh. Ni Senator Bato yan. So, yun yung kinestyon niya na wala ka bang tinago, na kopya mo, that we do not know. But that indicates and implies na meron at merong tao na kumuha yan. Meron, kung hindi man si Agent Morales, may mga iba, di ba? May mga iba na alam mo yung tipong, uy, teka, Bongbong Marcos, Maricel Soriano. Di ba yung parang ganun? Parang malaking pangalan nun. Siyempre, makikita mo eh. Itatago mo talaga yun. Kung sakasakaling magkaipitan o, di ba, kailanganin yun. Hindi naman pwedeng sasabihin mong babaliwalain mo lang yun. Kahit papaano yung sinasabi nga ni Senator Bato, kailangan meron kang mga kopya para nakakasigurado ka, yung pangsigurado lang kung sakaling balikan ka. Marites type lang na, kuha ko ng kopya ko, picturean ko, parang ganun. So, who knows? Diba? Who knows? Meron at meron talaga yan. So, sa susunod na, if we are to connect, the next hearing, kasi isa sa ipapatawag dito ay si Ochoa. So, ang tanong ngayon dito, itong si Ochoa, kung papanig ba kay Liza Marcos? Kasi, nung 2022 election, meron naman palang alitan din itong si Paquito Ochoa at saka si Liza Marcos. As you can see dito sa article, ayan, abogado. Para sa akin, hindi ko tinitignan yung may alitan si Madam Liza si Madam First Lady, tsaka si kasi sa mga Marcos, si Ochoa. 'Di ba? Kasi si Maricel nga, 'di ba? Buong akala ng lahat is may sasabihin o may i-reveal. No? Dahil nga nakita natin na kay Leni siya sumuporta nung mga panahon na yon. 'Di ba? Iniisip baka galit si Maricel kay baka mamaya may i-reveal. Kaso hindi 'yun eh. Hindi 'yun yung inasahan. No? Nagsalita siya na hindi totoo 'yun. Pero sa tingin ko naman kasi hindi naman para sabihin 'yun. Kung meron man nun, kung sakaling ganon, artista akong kilala. No? Bakit ko sasabihin yon kung may nangyaring ganun? Diba? Kasi matagal na past na yun eh. Bakit ko babalikan yung past na yun? Ang masama ko ngayon. Diba? Ginagawa ko pa rin. Diba? Parang, kung babalikan ko yung mga panahon na yun, kung sakaling merong mga ganong issue, o ginagawa ko nung ganong issue nung panahon, bakit ko sasabihin ngayon? Diba? Maaaring masira ang pangalan ko. Diba? Iisipin, ay ganun pala ako dati. Ganun ka pala dati. 'Di ba? Maaari syempre itanggi mo na lang. 'Di ba? Kaya talagang ang mangyayari dito, kung talagang puro yung ebidensyang inilalabas sa kanila, doon talaga na lang magre-rely. Abogado.com.ph, nakita natin dito, Paquito Ochoa and Liza Araneta Marcos has grown more justified than ever years after they parted ways from working in the same law firm. As stated din kay Liza, nung kanyang interview with Katunying. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Banat Kapanig TV. Ayan, at syempre si Sir, yung nadidinig natin nagsasalita. So kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Ayan comment po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.